So, again po, ito po yung pinakalas na ng ating prayer and fasting na series po. Pinag-aralan natin lima yung pinag-aralan. Panglima po ngayon. Nung una, yung Hmm, kapangyarihan ng fasting. Sumunod doon yung prayer and fasting. Tapos, kasi hindi magkahiwalay yung fasting and prayer. So, magkasama po yan. And then, hmm, pangatlong linggo nung January 17, yung Daniel fasting, mayroong 3 days, mayroong 10 days, mayroong 21 oo. days. Yung fasting ni Daniel na itinuro. Tapos nung last week lang, yung fasting na demonstrate ni Jesus, yung 40 days and 40 nights. Yung title po Oo. natin doon yung Jesus fasted, power power before ministry. So yun po yung pinag-aralan natin. So ngayon po, katulad po nung announce ko na nung nakaraan, pag-aaralan naman natin ngayon paano 'to dinemonstrate nung mga early na mga disciple, yung mga early church po. Sila yung nagsisimula na ang missionary journey ni Paul and Barnabas. So, ngayong 31 po, ano na din pala ngayon, last day na pala ng January ngayon, 'no? So, ano na, papasok na tayo sa February next month. Ang bilis, halos kakapasok lang ng taon pero tapos na ang January. But bago matapos ang taong ito, ay taon na 'to, ang buwan na ito, sa taong kasalukuyan, prayer and fasting po last series, fasting or prayer and fasting before appointments. So ito pong title na ito po ay kinuha mismo sa mga verses. Ang ibig lang sabihin niyan, bago tayo mag-appoint na mga sa atin 'to bilang mga, manggagawa ng Diyos. Bago tayo mag-appoint, it's either sa mga leaders or sa anumang klase ng leader ng ministry, mahalaga na tayo ay nagpe-pray muna. Ipinapanalangin muna natin sila at kung maaari, tayo ay magfa-fast para mapakinggan natin ng maayos or ng may kaliwanagan yung direksyon ng Panginoon. So, prayer and fasting before appointment. So, yung pag-appoint po doon sa mga tao, tsaka kahit doon sa paggawa, kahit paggawa literal, yung paggawa sa gawain ng Panginoon, malaga na tayo ay nananalangin muna. Kasi ang sabi nga dati sa amin pala ni Ate Arlene dati, madaling maglagay pero mahirap magtanggal. Madali lang maglagay pero mahirap magtanggal, lalo na kung Lalo yung mga lalo lalo na yung kung mga ano, yung masyadong matalino, opo, yung mga gano'n. Pero hindi naman tayo against sa mga mga gano'n. Ang ano lang natin is yung kailangan yung puso talagang maayos sa puso Panginoon. talaga, oh. Yun. So tingnan po natin yung pagmi-ministry ni Paul at saka ni Barnabas. Dito po sa Acts 13, ito po yung text natin ngayon. Kaya kung meron po kayong mga Biblia sa inyong nakatabi, buksan niyo po sa Acts Gawa chapter 13 po gawa tayo o sa Gawa chapter 13 verse 1 to 3. Tapos yung isang verse sumunod po doon yung chapter 14. Dito po sa Acts chapter 13 Acts 13:1 binasa rin ng Bible yung Tagalog. Sabi po dito, now in the church, sa church po, sa local church na yon, that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Bernabe, Barnabas, mm, Simon who was called Niger, Lucius of Cyrene, tinawag na Mainan rin who had been brought up with Herod the missionary Tetrarch, si and Saul. Ren, So dito po makikita po natin na in the Robotan, church that was in pinanunong, Antioch, sa Antioch po, dito po unang tinawag na mga Christians ang mga disciples. Makikita niyo po yan sa chapter 11 ng Gawa kung saan side notes lang po to ha para pag nagba-Bible quiz meron tayong alam. Saan unang tinawag ang mga disciple na Christians? Sa Antioch. Sabi ko lang si po. Sa Antioch, Antioch, unang may mga tinawag na mga propeta, Kristiyano mga ang iglesia, mga disciples. So dito po makikita po mm, natin na sa Antioch po, tawag dito, yung pagmi-ministry po kasi ng mga apostles during that time, hindi lang sila nag-stay sa Jerusalem. Dahil sa merong persecution na nangyayari sa Jerusalem, kumalat na sila sa iba't ibang dako ng lugar doon sa kanilang yung lugar.
kung saan hindi lang sila nag-stay sa Jerusalem. Kasi ang sabi naman ng Panginoon sa Acts 1, una sa Jerusalem, maging witness sila sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, at sa lahat ng bahagi ng mundo. So, dito po, sa church doon sa Antioch, mayroong mga certain prophets and teachers. Side notes lang po to ha, hindi to yung pinakapunto de vista natin. Side notes lang, ibang pag-aaral na po to. Sa church po, hindi pare-parehas ang gifts. Merong mga pastors, merong mga apostles, merong mga prophets, at merong mga teachers. Hindi po pare-parehas. May iba't ibang diversity ng gifts. Hindi lahat tinawag magpastor. Hindi lahat tinawag maging prophets. Hindi lahat tinawag na maging teachers o Bible teachers. At hindi din lahat tinawag na maging apostles or maging evangelists. Ayan po. So makikita po natin na sa church or sa local church, iba-iba yung diversity ng gifts. Merong prophets, merong pastors, merong apostles, merong teachers, at merong evangelists. Sila po ay tinatawag na fivefold ministry gifts. Side notes lang po to, hindi po to kasama sana sa pag-aaral natin, pero nakita na natin. Kaya dito makikita natin sa church, hindi pare-parehas ang calling ng Panginoon. Iba-iba. Hindi lahat tinawag magpastor at hindi lahat tinawag maging teacher or maging prophets. So hindi nabanggit kung sino ang pastor at hindi nabanggit kung sino ang prophet at teachers dito. Merong si Barnabas, nandyan si Simon, nandyan si Manaen, nandyan si Lucius, at nandyan si Paul or si Saul. So merong 5 na nababanggit po dito. Anong ginagawa po nila? Punta tayo sa verse 2. Sabi dito sa verse 2, as they ministered to the Lord and fasted. So nakita niyo po yung salita diyan na fasted or fast. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So dito po sa verse 1, doon sa church sa Antioch po, yung mga prophets and teachers na yun, nagkakatipon sila. Yun po yung binabanggit dito. Ngayon, dun sa verse 2, anong ginagawa nila sa kanilang pagkakatipon? They ministered to the Lord and fasted. Underline the word ministered to the Lord. Ito po ay mahalagang makita natin dahil ang familiar sa atin, tayo ay nagmi-ministry sa mga tao or nagmi-ministry tayo para sa Diyos sa mga tao, 'di ba? Ganun yung normal sa atin yung kung ikaw ay tinawag sa pastoral team, nagmi-minister ka sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag mo ng mabuting balita or at pagte-take care mo doon sa mga kawan na pinagkatiwala ng Diyos. Kung ikaw naman ay tinawag sa teaching ministry, ikaw ay nagtuturo ng mga doctrine ng Panginoon through the biblical ng mga doktrina ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag na maging evangelist, ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita sa mga unsaved o sa mga taong hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Kung ikaw ay tinawag sa worship team, ikaw ay nangunguna upang ang mga tao na umaattend tuwing may gathering ay naa-usher mo sila sa pagsamba sa Diyos. O kung ikaw ay tinawag sa serving ministry, yung mga taga-ayos ng upuan, taga-ayos ng mga gamit, kahit sa ang mga klase ng pagmiministeryo para sa Diyos, yun ay kapakipakinabang. At yun ay ibinigay talaga ng Diyos para tayo ay maging epektibong manggagawa ng Panginoon sa local church na kinabibilangan natin. Pero po dito as they ministered to the Lord, iba po itong usapan. Kasi yung pagmi-ministered sa Diyos, ito yung hindi ka pa gumagawa, pero ang inuuna mo ang puso ng Panginoon. Nagmi-minister ka sa Panginoon. Sa ibang translation po, ang pagmi-minister sa Panginoon, they worship the Lord. Sabi po doon. Kaya dito, mahalaga na makita natin to dahil maging epektibo lang tayong kamanggagawa ng Diyos kung hindi natin pinapabayaan ang pagmi-minister natin una muna sa Diyos. Sa paanong paraan? Tayo ay nagwo-worship sa Kanya, tayo ay nagnanalangin sa Kanya, tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, ikaw ay nag-aalat ng time na makilala siya ng mas malalim. Yung paggawa po para sa Panginoon, hindi po ito replacement para hindi mo kausapin ang Panginoon. Dumating ako dati sa time na sobrang busy ko sa ministry, masipag ako sa ministry pero napapabayaan ko yung personal time ko sa Panginoon.
So, by that, na-train ako na um, ang naunawaan ko doon, never na magiging replacement ang paggawa natin para sa Panginoon na mapabayaan natin yung personal time natin sa Diyos. Yung Hindi personal po mo kay ano sa kanya, Oo, ugnayan. hindi replacement yung ikaw ay Mm, gumagawa sa Panginoon kahit mm. gaano pang klaseng paggawa 'yan, kahit Kahit gaano ka pa anong ganda kasipag ng at gawa mo, ka-busy, hindi mm. dapat 'yun magiging, tawag dito, hindi dapat 'yun magiging replacement para pabayaan mo yung pagmiministeryo mo sa Panginoon. Sabi nga, So, yung ang early pag-aano mo church sa po, hari, gano'n yung klaseng buhay ang meron sila, nagmi-minister muna sila sa Panginoon mm, and then fast. So, nagmi-minister sila sa Panginoon tapos nagfa-fast sila. Kasi po ang mga mm. Jewish Christians, mula pa sa pagkabata nila, tinuruan na sila na mag-fast dahil alam nila yung benepisyo ng pagpa-fasting. Kaya ayun Nakaano 'no, sa kanila yon sa kanilang Judaism na culture. So, yun ay ano sila doon, familiar sila doon. 'Di ba kahit nga ang mga Muslim nagfa-fast nga sila eh. So, dito mm, makikita natin during nung nagmi-minister sila sa Panginoon at nagfa-fast, the Holy Spirit said, mm. maliwanag Sabi, po, the Holy oo, Spirit said. So, dito dati natanong ni Ate Beck, paano kaya na during the book of Acts, clearly nila napapakinggan ang tinig ng Panginoon? Or sa isang tanong, paano mo papakinggan ang boses ng Holy Spirit? How do we listen or how do we hear the voice of the Holy Spirit? So dito makikita natin na nangyayari po yun kapag ikaw ay nagmi-minister sa Panginoon at sinasamahan mo ng fasting. Kasi ang Diyos, nagsasalita siya through His Word. Doon tayo naturuan. Pero dito makikita natin na kahit sa ating sa worship or sa kahit sa pananalangin natin o pag-aayuno natin, maari nating marinig ng Diyos ng clearly. Hindi yung parang ano ha, hindi yung katulad ng ma-experience ng mga nila Moises dati na audible talaga na mapakinggan nila hmm, ang Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, yung napapakinggan natin siya sa ating mga kalooban sa pamamagitan ng hmm, pakikinig ng kanyang salita o pagbabasa ng kanyang salita. So dito sa Book of Acts, nung panahon na nagmi-minister sila yung lima na yon sa Antioch, yung mga limang manampalataya na yon doon sa local church sa Antioch, nagsalita ang Holy Spirit sa kanila. Napakinggan nila ng malinaw, ng maayos, at may instruction. Mahalaga na makita natin yon dahil bilang mga manggagawa ng Diyos, baka galaw na lang tayo ng galaw, mm. pero hindi natin napapakinggan kung ano sinasabi ng Yun Holy ang Spirit. sinasabi, Kung ano yung udyok sa'yo ng banal na espiritu. mm, Kahit maging mm, ikaw pa yung pinakamasipag sa church, ikaw yung nagbukas ng church at ikaw ang nagsara ng church, at kahit gumawa ka ng gumawa para sa Panginoon, kung mm. wala kang Kung napakinggan wala ng naman yung instruction ng Panginoon, baka wala gumagalaw rin, ka na lang ng sa sarili mo. Yun sarili mo, po ay napaka-dangerous sa ating mga Kristiyano. Kaya dito sa mm. prayer and fasting natin, tinuturuan tayo na mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Sa Ang pamamagitan sabi ng niya, Holy ano ang instruction ng Panginoon dito? Separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So, ang Diyos, merong pagkatawag talaga kay Barnabas and Saul. Sila po yung parang bukod ninyo. partner nung nagsisimula ang journey ng missionary journey nila Paul. Sila yung partner noon. Naghiwalay lang sila later on sa chapter 4, 15. Kanina yung binasa ko kayo ng umaga kasi binabasa po namin yung Book of Acts ngayon, ngayong January, nasa chapter 15 na kami ngayon at pinag-aaralan namin siya every Saturday. Nasa chapter 2 pa lang kami ngayong araw na to sa pag-aaral ng Bible study. Pero sa Bible reading, nasa chapter 15 na kami. So, dito po makita natin na mayroong pagkatawag kay Barnabas at saka kay Saul. Pero sabi ng Holy Spirit dito, ihiwalay nyo si Bukod niyo, Barnabas and Saul dahil meron silang pinili gagawin, ko 'di sila, ba? So, tanging dito gawain, makikita po natin, nilaan ko sa kanila. narinig nila ang Holy Spirit at sa pagkarinig sa Holy Spirit, may instruction sa kanila. Kasi dito makikita natin na sa prayer and fasting, napapakinggan mo ng maayos ang banal na espiritu kasi kumbaga yung mga noise ng sanlibutan tine-turn off mo. Kahit ang noise ng social media tine-turn off mo para mapakinggan mo ang tinig ng Holy Spirit. At sa pakikinig mo sa Holy Spirit, mayroon siyang instruction.
So, kahit saan man tayong klaseng pagmi-ministry, kung ikaw ay sensitive sa voice ng Holy Spirit, mapapakinggan mo kung anong instruction niya. Kasi baka mamaya may pinapagawa siya o halimbawa meron siyang taong pinapa-train sa'yo or pinapa-disciple sa'yo. Maari namang may pagbabagong gagawin sa ministry. Napakahalaga bilang kamanggagawa ng Diyos, ang instruction natin, napapakinggan natin mismo doon sa tumawag sa atin. Kaya nga ang Book of Acts, hindi to Book of the Apostles. Ito ay book ng Holy Spirit. I mean, ito ay aklat kung saan acts of the Holy Spirit through the apostles. Ang Holy Spirit po ang bida sa Book of Acts. Kinasangkapan niya lang yung mga apostles at mga elders at mga workers para makagawa. Kasi kailangan ng physical body ng Holy Spirit. Pero mahalaga, again, na makita natin, during prayer and fasting, ang Holy Spirit nakakapagsalita at nakakapag-instruct. Okay? So kanina nga sa title natin, pinapakita natin dito na sa prayer and fasting before appointments, bago tayo mag-appoints, That's the point. it's either saan mang ina-appoint natin sila sa mga key leaders ng ministry, siguraduhin natin na napakinggan natin ang Panginoon Tinig at ng Diyos. siguraduhin natin na naipag-pray natin sila. Yun ang practice ng early church at yun din dapat ang practice kahit sa kasalukuyan ng mga churches. At kung maaari, mag-alat ka ng time para mag-fast, para mapakinggan mo ng maayos kung ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon. Mag-fast ka sa mga pagkain, sa mga kinakasabikan mo, kung maaari kahit social media, sa ingay ng mundo, para siguradong sigurado ka na talagang yun ang instruction ng Panginoon. Sumunod po na verse, sa verse 3, sabi po dito, then having fasted and Tapos prayed. nilang So mag-ayuno makita natin manalangin. dito, pagkatapos ng Pinatong nila. pag-aayuno nila at pananalangin nila, they Pananalangin lay nyo. hands on them and they sent them away. So makita natin po dito, after nung Kamay sila'y fasting pinahayo and na. prayer po nila, ipinatong nila yung kanilang mga Kanilang kamay mga doon sa kamay. dalawa, si Barnabas and si Uh, Saul, tapos sinend pinahayo na. sila. Dito po sa laying hands na binabanggit po sa Mark 16. Isa din po to sa mga practice ng mga religious. Ito po isa sa mga practice ng mga religious leaders. Kapag ikaw ay maglalagay or mag-a-appoint ng mga tinawag ng Diyos sa church, pina-practice yung laying hands, yung paglilay mo ng hands kasi doon yung Patong. bless sa Old Testament, si Isaac, si Jacob, si Isaac, si Isaac, si Abraham, naglilay hands sila para ang blessing ng Panginoon daloy doon sa pinapatungan nila ng kanilang mga kamay. So ganun din sa early church pina-practice po nila 'yon. Kaya tayo din bilang mga tinawag ng Panginoon, kung meron tayong nilalagay, actually ang gumagawa lang po talaga nito ay mga leaders lang ha. Yung mga pastors or mga elders sa church, sila yung gumagawa nito. Sabi dito, they sent them away. After nun, sinend na sila. So makikita natin na during prayer and fasting, napakinggan nila ng maayos ang sinasabi ng Holy Spirit, ang instruction ng Panginoon, at sa verse 3, sinunod nila kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit. Kaya after nilang manalangin at mag-ayuno, Pinahayo pinatong na nila yung nila. kanilang mga kamay at sined na sila. So sined na sila yung apostles, si Paul and Barnabas. Kaya dito makikita po natin sa sumunod na verse, sa verse 4, sabi dito, so being sent out Dahil by the Holy sinugo ng Spirit. Espiritu Santo So talagang sinundan. makikita natin na ang Holy Napunta Spirit sila talaga sa ang duhat doon nag-send sa sa kanila sa Mexican barko. pamamagitan ng kanilang pananalangin at pag-aayuno, isinend sila. Bakit mahalaga natin 'tong makita? Dinemonstrate 'to ng mga early church. Kaya bilang ngayon na tayo ay nasa mga ministry, tayo din kasi ang Book of Acts po, ito po ay blueprint ng Christianity. Pag sinabing blueprint, 'di ba yung mga arkitekto, kapag sila ay gumagawa ng bahay, tumitingin sila doon sa blueprint. Ano ba yung nakaplano dito?
kung gumagawa man sila ng building or gumagawa sila ng bahay, ano ba yung nakaplano dito? Para kung naliligaw na sila, titingnan nila kung anong plano, ano yung gustong mangyari nung may-ari ng building o ng bahay sa forma ng kanyang kwarto or CR, di ba? Alam nila yon. So tayo din bilang mga Kristiyano, dapat tayong bumabalik dun sa blueprint natin. Ang Book of Acts, ito po ay blueprint ng Christianity. So kapag tayo naliligaw na, balik lang tayo. Halimbawa, may tanong ka, Lord, paano maglagay ng mga leaders sa church? Balik ka. Dito pala yun. Nagpe-pray pala sila, nagpa-fast pala sila. 'Di ba? Hindi pala basta-basta yung pag-laying ng hands. Hindi pala basta-basta yung pag-send mo sa kanila. Ito po na practice po natin to dati. I mean yung laying of the hands tapos yung pag-send. During nung tinitrain kami dati sa preaching dati, si Ate Agnes nilay hands kami nung ano na yon, nung gabi na yon. Tapos yun, yung kumbaga yung parang yung blessing or yung anointing na kung ano man yung nagagawa niya, paano siya nakakapag-preach na yung yung kino-commit niya kami sa Panginoon para makapagpahayag din kami ng mabuting balita sa paraan ng banal na espiritu, 'di ba? So ganon. Sa prayer and fasting po, doon nagaganap na meron ka ding nare-receive na instruction ng Panginoon at naririnig mo yun ng maayos. So dito makikita natin kung ang early church practice nila ang prayer and fasting. Sino tayo para magsabi na hindi na natin kailangan ang prayer and fasting? Uulitin ko po, ang prayer and fasting, ito po ay isa sa mga powerful practice ng Christianity. Pero ito din ay most neglected practice na hindi na ginagawa ng karamihan. Tatanungin mo sila, nagpe-pray ka ba? Yes. Nagbabasa ka ba Mm. ng salita? Merong mga Kristiyano hindi Yes. nagbabasa ng salita, merong mga Kristiyano nagbabasa ng salita at hindi nagbabasa ng salita. Hati-hati pa diyan. Pero kapag tatanungin mo sila, nagfa-fast ka ba? Kokonti yung mga Kristiyanong sasagot ng oo. 'Di ba? So, makapangyarihan siya. Pero bakit hindi na siya itinuturing na parang ano na lang siya, parang excluded lang 'yan para sa mga pastors, excluded lang 'yan para sa mga leaders ng church. Sino nagsabi? Kung ang early church nga practice nila, sino tayo para magsabi na hindi na natin kailangan? So dito po sa Acts 3 verse 1 to 3, practice ng mga apostles to. Sinigurado nila na bago sila mag-ministry sa Panginoon, bago sila gumawa ng kahit ano sa Panginoon or para sa Panginoon, nag-fast muna sila at nag-pray muna sila. Mahalaga po to na makita natin bilang mga manggagawa ng Diyos dahil ito ang blueprint natin. Ito ang sinusunod natin. Dito tayo dapat mag-follow kung ano instruction ng banal na espiritu. After po kasi nung binabasa ko to nung Tuesday, sumunod Wednesday and Thursday, nung Thursday po, nabasa ko yung chapter 14 sa verse 23. Hindi ko na sana isasama pero nabasa ko siya kaya naisama ko na. So sa sumunod po na verse, 'di ba po, umalis na sila Barnabas and Saul. Sila po ay nag-ministry Mm. na sa Antioch, sa Lystra, sa Derbe, sa yung tinatawag dito na Syria, Iconium, Antioch, kung saan-saan na sila napadpad na pagmi-ministry. During nung pagmi-ministry nila, kasi po 'di ba may mga naiipon ng mga manampalataya sa mga local churches. It's either kasi dati house to house lang naman yung panambahan dati. Hindi naman talaga siya yung parang congregation talaga na mega church na nakikita na natin sa kasalukuyan. Before, ang pagkakatipon ng mga manampalataya, lalo't napapersecute sila, house to house lang. Makikita po natin yun sa Book of Acts. Sa sumunod na chapter, sa verse 14, verse 23, Ate Jazz, kakapasok mo lang. Nakikita mo ba yung aking screen? Pwede pa basa? Yes, Arbs. Okay, Bawat pabasa po. version. Acts 14 verse 23.
So when they had appointed elders in every church Si ano, and katandaan, prayed with fasting, namumuno at they committed nagtatasim. them to the Lord in whom they had believed. Ayun sila. Okay. Ate Jassy, stay ka Pagiging muna sa saglit. tiwalaan. Sino po yung nag-appoint? Ay, ano yun? Elders Ano po pala yung in-appoint nila? Sorry. Yun yung, ano yung in-appoint nila yung mga elders? Saan? sa prayer and fasting. Sa church. Ay, Sa saan na? church. Okay. Elders in the church. So, kahit saan sila nagpupuntang mga community, kapag na-establish na yung church na yon, nag-appoint sila ng mga elders. Balikan ko yun Tatalaga sila. mamaya. Sa paanong paraan sila nag-appoint? Sa pagpe-pray tsaka ng fasting. Okay, yun yung Ayun. sagot doon. Tsaka, anong ginagawa nila sa prayer and fasting? Paano nila ikinumit ang mga manampalataya? Ha? Parang Sa ang gulo kanilang ng tanong. sa kaya nga, sa pananalangin nila sa kapagpa-fast nila, paanong paraan nila in-appoint yung mga elders Yan, kinumit nila sa sa Panginoon? pagko-commit. Ayun, yung kinomend nila sa Panginoon, pinagkatiwala nila na ang Diyos Pinagkatiwala, nang bahala sa kanila. pinagtagubilin Pinagtagubilin nila sa nila Panginoon. sa Salamat, Panginoon Ate ang Jazz. kanilang So, dito po makikita pinagtitiwalaan. po natin na bago sila mag-appoint ng mga elders, nag-pray muna sila at At nag-fast. nag-ayuno. Ano ang ginagampanan ng mga elders sa church? Ang mga elders sa church po, hindi lang ito yung parang physically matatanda sila, yung parang nasa 50 to, kasi dito, I think kasi yung word kasi dito na elders, presbyter, hindi ata, sa Greek, presbyter yung tinatawag, doon nila kinuha yung Presbyterian. So, sa mga elder, kasi po ang Presbyterian, ito po ay gino-govern ng mga elders. Kaya meron kaming mga elders dito. Ang mga elders, sa community dito sa manampalataya dito, qualified na sila kapag sila ay nasa 50. Pero sa Book of Acts po, hindi po basta-basta ang pagpili ng mga elders. Hindi po ibig sabihin na matanda ka na sa gulang Matanda ka mo. na, Physically, ibig sabihin hindi sa elders ka na gulang. noon. Ang elders na tinutukoy sa Bible, ito po ay mga mature Maano ka spiritually. na sa Ang mga spiritual. ginagampanan po ng mga elders, sila ay nagtuturo, they are able to teach. Mm, Pangalawa, sila ay committed para sa gawain ng Panginoon. ng At Panginoon. ang mga elders po, sila din ay kaisa ng local pastor para mag-govern o mamahala sa local church. Ang mga ginagampanan naman ng mga deacons, sila yung mga gumagawa ng mga responsibilidad. 'Di ba na-viewally sa Methodist ka ba nanggaling, tama ba? May mga deacons Oo, and elders, 'di ba? oo, oo. Yon. So, ang mga deacons po, sila yung gumagawa ng mga gawaing Yung sinabi gawain ng mo. mga elders at mga pastor. So, ganun po Mm, ang ginagampanan nila. Pero, malaga na makita natin during the early church po sa Book of Acts, bago sila magtalaga ng mga elders, they prayed with mm, fasting. So, hindi pastor. basta-bastang pananalangin lang. Talagang nag-abstain sila sa mga pagkain para lang mapakinggan kung ano ba ang instruction ng Panginoon. Ang Mm, tinutukoy po dito na they had appointed or ito na po si Paul and Barnabas. 'Di ba po sa chapter 13, sila ang itinalaga para ma-send out. Nung oo. nagmi-ministry na sila sa mga lugar na nabanggit sa Antioch, sa Lystra, sa Derbe, sa Iconium, sa Syria, sa pagmi-ministry nila, specifically doon sa Antioch at Iconium, bago sila umalis sa local church na yon, sila ay nag-appoint ng mga elders para Mm, mapagkatiwalaan na mapatakbo yung local church na yon. Kasi hindi basta-basta na tawag dito, yung parang iiwan na lang nila na basta-basta, kundi sinisigurado nila kung ano man nasimulan nila may magpapatuloy. Mahalaga po na makita natin to bilang mga kahit ngayong mga leaders or mga pastors kasi kung ikaw ay naglalagay ng mga key leaders sa mga ministry, kahit sa ang pangklaseng pagmi-ministry yan, mahalaga na kinakausap muna natin ang Panginoon. Kumbaga ikinukonsulta muna natin kay Lord. Lord, sino ang tinawag mo para sa ministry na to? O Lord, itinataas ko tong tao na to sa'yo, ganyan, ganyan. Tapos, kung meron kang committee, maari mo silang kausapin. Parang, ano ba, sa palagay nyo ba, mm, kumusta si ganito? Di ba na-practice yun sa amin dati? Sa palagay nyo ba,
okay ba si ganito sa ministry na 'to? 'Di ba dati tinatanong tayo 'pag nagme-meeting kasi doon, Mm. maaaring meron ng na-impress sa puso nung tagapanguna kung sinong ilalagay niya sa ministry na yon. Pero kung ipinapanalangin natin ng sama-sama, yung mas yung ano kasi do'n, yung pagkakaisa, yung Mm. napakinggan nung isang tao, napapakinggan din nung isa, 'di ba? Yung makikita natin doon kahit nga dito, si Paul at saka si Barnabas, sila yung nag-appoint ng mga elders do'n sa local church nila. At ipinagkatiwala nila sa Panginoon yung gawaing, um, gagawin nila, yung tatakbuhin ng local church sa Antioch at Iconium. Mahalaga po 'to kasi hindi tayo basta-basta maglalagay ng mga, workers or mga leaders sa church ng basta-basta lang. The Book of Acts, again, ito po ay blueprint natin, Mm. balikan natin. Kapag maglalagay tayo ng kahit sino man, kahit leader lang yan sa usher, kahit leader lang yan sa worship team, I mean, wala namang maliit o malaking pagmiministry sa Panginoon. Pero ang pinopoint out natin dito, saan mang klaseng pagmiministry, dapat ito ay guided at leading ng Holy Spirit. Kasi kung hindi din sa leading and guiding ng Holy Spirit, wag ka na lang maglagay kasi magiging problema lang yan. Mm. Magiging ano mo lang yan, tinik sa lalamunan. Pero minsan Pinito. kasi along the way sa pagmi-ministry, hindi natin minsan maiiwasan yung nagkakamali tayo. Part yun ng proseso. Pero, tawag dito, habang tumatagal, nagma-mature din tayo na kasi kahit yung mga bagong manampalataya pa lang sinabi din yun ng Bible na wag kang basta-basta maglalagay ng mga leaders ng mga bagong converts pa lang. Kasi maaring gamitin sila ng kaaway. Yun yung sinasabi ng mga ng verses. No, so dito po natin tatapusin na yung prayer and fasting natin. 31 na ngayon, 'di ba? Tama, 31. Tatapusin na po natin tong series na 'to. Mahalaga po na makita natin dito na bago tayo mag-appoints, bago lahat ng mga appointments natin o paggawa para sa ministerial works o mga gawain ng Panginoon, mahalaga na namumuhay tayo ng nananalangin sa Panginoon at nagfa-fast. Kasi dito tayo nare-recharge. Dito yung kung paano natin napapakinggan ng maliwanag ang Panginoon. Sa totoo po parang paulit-ulit na 'tong sinasabi ko 'no, pero binibigyan lang natin ng diin na sa pananalangin at sa pagfa-fast, dito natin mas naririnig ng Diyos ng klaro. Talagang napakinggan mo ang instruction ng Panginoon. At magbigay lang po ako ng isang, ng isa pang, testimony kasi nitong pagpasok ng taon, actually nung during ng prayer and fasting ko, nitong pagpasok ng buwan, merong ini-impress sa akin ng Panginoon bago magsara ang taon ng 2025. Tapos pinapakita na sa akin ng Panginoon na, "RV, hindi ka magtatagal sa Korea, limited lang yung time mo diyan, ganito, ganyan." Pero ano man yung nasimulan na natin na pagmi-ministry dito, ang medyo, sinasabi sa akin ng Diyos, ano mangyayari? Kumbaga parang after mong umalis diyan, ano yung maiiwan? So by that, during sa prayer and fasting ko, kinakausap ko din si Lord parang paano ba, ano ba instruction niya, ano ba yung ganito ganyan. Tapos na-impress lang sa akin ng Panginoon yung dalawang manampalataya, dito. Meron yung isang isang manampalataya, kung mapapakinggan nila 'tong testimony na 'to, makaka-relate sila sa sinasabi ko. Um, yung isang manampalataya na babae, matagal na siyang Kristiyano, as in Kristiyano na siya talaga nung bata pa lang sila kasi nasa Christian community nga siya, yung family niya. At dito na lang siya nag-mature or nag-grow nung nasa Korea na siya. Tapos yung isa naman, nakakarinig na siya ng mabuting balita sa Pilipinas pa lang, pero nung dito na siya sa Korea, I mean 3 years ago, naging Christian siya dito at saka naggo-grow. Naggo-grow kasi siya ng tuloy-tuloy dahil sa mga inintroduce ko na dito yung, importansya na tayo ay naggo-grow bilang manampalataya, tayo ay, nagbabasa ng salita, nananalangin, personal na communication natin sa Panginoon. Natutunan, ng mga manampalataya dito yung tinatawag na CPR or close personal relationship sa Panginoon. And by that, nung kinakausap ko ang Panginoon, parang sila lang yung pinakita sa akin ng Panginoon na mapagkakatiwalaan, spiritually speaking, para kung ano yung nagagawa
namin sa kasalukuyan na mga naunang mga nagba-Bible, teach na yun ay mapagkatiwala sa kanila. Kasi sinasabi din naman sa Timothy na anumang natutunan mo sa akin, sabi ni Paul, ipagkatiwala mo doon sa mga able na magturo din sa iba. So, by that, di nag-ano muna kami nung January 3, I mean, no, tama, nung January 3 nung Sabado na yun, January 3 tama, January 3 nung Sabado, nung first Saturday ng ano, di nag-pray muna kami, nag-worship muna kami, tapos nag-aral kami ng salita ng Panginoon, yung importansya ng as a leader, kumakain muna bago magpakain sa iba. And then, doon na na-impress ng Panginoon sa puso ko noon na i-announce na ano, yung parang pag-exit plan na malapit na akong umalis dito, parang in 2 years time na lang alis na ako dito. Pero yung pag-appoint sa kanila na anumang nagagawa namin, ipinagkakatiwala namin sa inyo. At for the meantime, pwede kayong mag-shadow sa amin, pero unti-unti kasi kahit naman last year, nakakapagsalita na sila unti-unti. Pero yung way kasi na anumang nagagawa namin na pagmi-ministry, na yun din ay nagagawa na din nila. Kumbaga um, kung nakakapagturo, nakakapag-lead, kasi gano'n yung klaseng pagdi-disciple ang pinapagawa ng Panginoon. Para kung umalis ka man sa local church na kinabibilangan mo, it's either kasi for example, meron ka talagang puso para sa missionary work. Kahit saang klase kang church na tinatawag ng Panginoon, mahalaga na tayo ay nagdi-disciple. Kasi hindi tayo forever dito sa mundo. 'Di ba po? So yun ang aking natutunan na ipagkatiwala sila sa Panginoon. Kasi nung kasi hindi naman din kumbaga parang hindi pa din sila gano'n ka-equip na equip talaga, eh. Pero ang nung ipinagkatiwala ko na sila sa Panginoon, pinagkatiwala namin sila sa Panginoon, meron kaming, parang ano sa puso namin, kapayapaan sa puso namin na ang Diyos ang magtataguyod. Kasi nung tinawag naman din ako ng Panginoon, hindi naman din ako equip na equip, eh. Kumbaga tinuruan lang kami through Ate Arlene and Ate Agnes, tinuruan lang kami na bigyan ng importansya ang pagbabasa ng salita, ang daily devotion, ang pananalangin. Gano'n kami in-instruct lang. I mean, hindi pala siya lang, gano'n kami in-instruct na mag-minister muna tayo sa Panginoon bago tayo mag-ministry sa iba. So, since na-build ko sa kanila yon, parang meron na akong kapayapaan sa puso ko na umalis man ako dito sa bansang ito, magpapatuloy anumang nasimulan ng Diyos sa lugar na 'to. So, yun lang po, dun ako magko-close, kasi ang pag ang pagtuturo or pagbabahagi ng mabuting balita, hindi natin 'to mai-she-share sa mga tao ng may kapangyarihan at ng may impact kung hindi din naman natin 'to ina-apply. Kasi ang pag-aaral ng salita, ino-observe mo anong sinasabi ng verse, i-interpret ka sa pamamagitan ng interpretasyon ng banal na espiritu, pero meron ding application. Hindi po puwede na nine-neglect natin ang application. Hindi po puwedeng marami lang tayong alam sa Bible pero hindi naman natin hinahakbangan yung nalalaman natin. So, maari po na ipag-pray niyo, isama niyo din ako sa prayer ko, yung ministry natin dito. Kasi sinasabi ko nga kaila Ate Agnes tsaka kaila Ate Linda, hindi man naitayo physically ang The Lord Trains Ministry dito sa South Korea. Pero anuman yung doctrine at anuman yung na-receive ko sa home church ko sa Pinas at sa The Lord Trains Ministry, yun naman yung nailagay o naimprenta dito. So, by that po, purihin po ang Panginoon. Again, before appointments, bago tayo mag-ministry, let's live a prayerful life and a fasted life. Kasi nandito yung pagiging impact, dito tayo mag-impact na makapangyarihan at mabisang manggagawa ng Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Diyos. God bless.